bringing hope the world over. Hope Channel. Mga ginigiliw naming manonood, kamusta naman po kayo dyan? Ikaw, James, kamusta ka naman? Okay naman ako, partner, lalo na nandito tayo ngayon sa usaping pangkabataan. Ikaw, partner, kamusta ka? Okay lang naman din. So, alam mo, partner, yung ating pag-aaralan ngayon ay very interesting. Kaya huwag na natin ito patagalin. Ako po, ang inyong kaibigang si King James. At ako naman po si Cheb, na makakasama nyo dito lang where you can find truths from the Bible and get Clear Messages. Makakasama po natin ngayon ang bibong-bibong pastor. Wala pong iba kundi si Kuya Bry. Ayan. Napakaganda nga na interesting yung ating subject na pag-uusapan ngayon. At nakikita ko parang kakapit talaga yung mga kabataan sa kanila. Gusto ko pong batiin kayo dyan. Sana po ay komportable kayong nanonood at saka kumuha kayo ng Bible, ng ballpen ninyo at pakinggan ng maigi ang ating pag-uusapan. Maraming kabataan ang kulang sa kaalaman pagdating sa topic na ito. Kaya naman dapat talaga natin tong pag-usapan. Tama ka dyan, partner. Kaya kayong aming mga kaibigan, na katulad din naman naming mga kabataan, ay ito na po ang panahon para ating malaman ang ganitong bagay. So, wag po kayong mawawala, mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy ay panoorin po muna natin itong video. Malimit pag iniisip natin yung sexuality, ang iniisip agad ng mga bata ay yung sexual behavior, sexual relationship, at involve yung tinatawag nating the sex organ itself. Pero alam mo, ang sexuality ay napakahalaga niyan. In fact, ang sabi sa Bible sa Psalms 139:14, na ginawa tayo ng Panginoon na napakaganda. We are fearfully and wonderfully made. Kaya nga ang katawan natin ay kahanga-hanga. And part of that creation ay yung tatawag nating human sexuality. Well, ang human sexuality, napakalaking usapan yan. Pero malimit pag pinag-uusapan yan, lalo na sa conservative perspective ng isang Kristiyano, para bagang tabu yan, dapat huwag pag-usapan. Pero alam mo, napakahalaga yan. Kaya nga, ang attitude na pinakamaganda sa tuwing pag-uusapan natin ng human sexuality, i-connect natin yan sa maker, sa giver, ng tinatawag na kaloob ng sexual. Tandaan natin, sex is a gift from God. Tingnan mo ang katawan mo mula ulo hanggang paa. Ang sexuality, ang human sexuality, ay bahagi sa ginawa ng Panginoon. Kaya nga pag-uusapan natin yan, tandaan mo na yan ay mabuti, yan ay isang kaloob. In fact, yan ay isang banal na bagay na hindi dapat paglaruan ng sino mang kabataan o sino mang tao. Kasi pag ginawa natin yan, well, of course, it hurts the maker, the giver of that gift. Kaya nga, mga kabataan na magandang attitude sa bagay na yan ay tingnan natin yan kung paano tinitingnan ng Diyos ang sexuality sa isang nilalang niya na lalaki at babae. Salamat po ng marami sa kaalaman na talagang malaking kapakinabangan para sa aming mga kabataan. Di ba, partner? Oo. So, wag na nating paligoy-liguyin pa. Ang topic po kasi natin ngayon ay about sexuality. Kuya Bry, pwede po bang bigyan niyo kami ng background tungkol dito? Ang sexuality, usually kasi parang tabu sa mga kabataan. Bata pa lang, ayaw nang i-discuss ng mga magulang. Opo. Hindi rin naman ito nadidiscuss ito sa klase ng pautay-utay at minsan nadidiscuss siya sa isang malaswang paraan. O hindi nakikita yung pinaka-goal nitong sexuality na ito. So, ang hangarin natin sa pag-aaral natin ng Biblia na ito ay ipakita sa kanila ang mataas na regard ng Panginoon tungkol sa sexuality. Pero Kuya Bry, hindi nga po ba masamang pag-usapan ang sexuality? Well, depende sa kung paano pag-uusapan ito. Gusto kong buklatin ito sa Biblia ayon sa Ephesians o Efeso, ang talat 5, Efeso 5 sa talatang 4. Kung babasahin natin, may maling paraan ng pagdidiscuss dito. Ang sabi sa Efeso 5 sa talatang 4, pasimulan natin sa talatang 1, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, na ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog ng Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang
pakikiapid. Pansinin nyo. Ang lahat ng karumihan, ang kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. O ang karumihan man, mga mangmang na pananalita, mga pagbibiro na di nararapat kundi kayo'y magpasalamat. So, minsan kasi ang sexuality nababanggit sa biruan, sa green jokes, nababanggit sa mababang paraan. Samantalang ang sexuality ay pinakabanal. Ang tunay na talagang context ng sexuality pag pinag-usapan ito ay dapat within the context of marriage. Kasi ito'y ginawa ng Diyos para sa mag-asawa. Hindi ito ginawa para sa hindi mag-asawa. Nakuha niyo ba? Opo. Kasi Kuya Bray, para pong pagminsan, pag sinabing sexuality, parang immorality agad eh. Well, iba yon. Ang tawag doon ay sexual immorality. So, titingnan natin ang bounds ng sexual immorality at saka ng sexuality. Tingnan natin, meron kasing tinatawag na healthy sexuality. At meron namang unhealthy sexuality. Yun yung sexual immorality. Now, buklatin natin ang Revelation o Apokalipsis. Ano ang effect ng sexual immorality, whether ito'y pag-uusapan, whether ito'y iisipin o gagawin? Anong sabi ng Apokalipsis 21 sa talatang 8? Ang sabi, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga magpagsamba sa Diyos-Diyosan, ang lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. So binabanggit dito yung mapakiapid. Sexually immoral. So ang pakikiapid, maraming variety ng pakikiapid. Una, adultery. May asawa ka na, nakipag-asawa ka. Pangalawa, fornication. Wala ka pang asawa, hindi pa kayo nag-aasawa, pero ginawa nyo na yung bagay na hindi nyo dapat gawin, na ginagawa ng mag-asawa. Pangatlo, yung panunood ng sexualidad o ng pornography, yan ay sexual immorality. Pag-iisip, yan ay sexual immorality ayon sa Matthew 5 verse 28. At hindi lang yun, yung mga tinatawag nating solo sex at homosex at kung ano-ano pang sexuality na not within the context of marriage. Ang sexuality dapat ay gagawin lang ng mag-asawa. Tama po yan, Kuya Bray. Alam niyo po, marami pong kabataan na ang nai-issue tungkol sa premarital sex. At Kuya Bray, pwede niyo po ba kaming bigyan kung ano po ang masabi niyo po rito? Well, of course, pinagbabawal ng Biblia ang premarital sex. Ang tawag dito sa Biblia ng premarital sex ay fornication o pakikiapid. Basahin natin. Ito ay nakasulat sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse 19. Ang hayagang gawa ng mga laman sa makatwid ay ito, pakikiapid. So, pakikiapid, fornication. From the word prostitute. Kasi ito'y ginagawa, di ba? Pornography, which means ito'y ginagawa not in the context of marriage, kundi before marriage. So, ang tawag din, pre-marriage, premarital. Pag post-marital naman, in the context of marriage, nangalun niya. So, post-marital. At meron naman tinatawag extramarital na extramarital ang tawag doon. So, out of marriage, nagkaroon ng sexuality. Lahat ng bagay na ito ay kinukonsider na kasalanan ng Biblia at mapaparusahan sa pagdating ng araw kung ito'y hindi pinagsisihan o hindi natin ipinagpasakop sa Panginoon. Kuya Bray, nasabi niyo po yung panonood ng mga pornographic arts. Ako hindi po masyadong familiar doon. Ikaw ba, familiar ka ba? Halos lahat naman ng mga alam mo, kahit hindi ka manood nito, ini-introduce ka ng mundo lagi dito. Tingnan mo sa mga billboards. Tingnan mo sa mga magazines. Tingnan mo sa mga tabloids. At hindi lang ito, kapag pumunta ka sa internet, kahit hindi mo alam nasa pornography na rin ang pinapanood mo. Hindi mo kailangan na makita yung sexual parts para maging pornographic. Ang pornographic, ibig sabihin ng porno is prostitute. Paano mamanamit ang prostitute? Kapag ka nakikita na ang hubog ng katawan at ang laman ang nangunguna na, whether we like it or not, nasa form na rin ito ng prostitution o pornography.
Ayun nga, Kuya Bray, kung sa mga ganong pang araw-araw na nakikita na nga natin yung ganon, parang ang hirap naman po na iwasan ng mga ganong bagay. Well, kapag ka ikaw ay na kay Kristo na, gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya para iwasan ito, di ba? Ang sabi ng 1 Peter, unang Pedro, okay, unang Pedro 2 ang talata ay 10, ipinapakita sa atin na tayo binago na ng Diyos. Pakibasa, unang Pedro 2 ang talata ay 10. Okay? King James? Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, tapwat ngayon bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, tapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyo tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. So, ibig sabihin, pagka tayo bayan na ng Diyos, pinakabanal ng Diyos, natatangi ng Diyos, ang sabi, tayo ay magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman ng pakikipaglaban sa kaluluwa. So, nakikipaglaban kasi sa kaluluwa ito. Pagka nakapanood ka ba o nakakita ka ba ng pornographic materials, wala bang kaba na mararamdaman ka? Sa una may kaba. Siguro later, parang nawawala na kasi nahirati ka na. Naging bahagi na ito ng buhay mo. Pero sa una, at the end of it, alam mo na may maling nangyayari. Na hindi mo dapat itong tignan. Adult ka man, o young ka man, o bata ka man, hindi dapat ito panoorin. Kasi ang sabi ng Biblia, ang sino mang tumingin sa babae na may pagnanasa ay nagkakasala ng pangangalo niya o pakikiapid. So hindi mo, kaysa sa may asawa ka o hindi mo dapat ito panoorin bilang isang Kristiyano kasi ito'y nakikipaglaban sa ating kaluluwa. Kuya Bray, nasabi niyo po yung masamang pita ng laman. Ano po ba ito? Gusto kong basahin muna ang isang reference tungkol dito sa pita ng laman. Ano? Ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, lalo na sa mga kabataan natin. Datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. Hindi lang basta laman ito. Hilig ito ng kabinataan. Hilig ito ng mga kabataan. Layuan daw ito, sabi kay Timoteo, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. So, ibig sabihin ng pita ng laman o lust of the flesh, ito yung born sa atin o ipinanganak tayo na makasalanan. Ngayon, kapag ipinanganak tayo kay Kristo, iiwan natin ang anumang hilig ng laman o lust of the flesh. Ay, Kuya Bray, talagang lumalalim na po yung ating usapan, ano? At marami pa rin po ang gustong malaman. Pero magkakaroon po muna tayo ng break, kaya mga kaibigan, wag po kayong aalis dahil importante pa ang mga maririnig natin sa susunod. Magbabalik po ang Clear Messages. The General Conference is launching a new, visionary, bold initiative called Total Member Involvement. I believe with all my heart that Jesus is coming very soon. Every church member can do something. That's what total member involvement is all about. The Lord has placed on my heart a huge burden, a burden to help each of us realize that we must be totally involved in God's last day message. And that has to do with everything from speaking the word to living the word, following Christ's example in everything, helping people physically, mentally, socially, and spiritually. Thousands and thousands of lay people are actively involved in praying for their neighbors and giving Bible studies and distributing literature. But whatever we have done up until this point, it is not yet total member involvement. One of the greatest challenges we face is the devil's attempt to neutralize our mission, endeavor, and focus because we don't have a relationship with the Lord. I'm reminded of what Ellen White said in Desire of Ages, page 142. In order to develop a character like Christ, we must work as he worked. There's something about service, something about ministry, something about witnessing that brings revival to our own hearts. This is why I am so encouraged about total member involvement.
There are so many examples all over the world as to what God is doing through His members, through those who are really committed to Him. There in Chitunguiza in Harare, Zimbabwe, thousands of people involved in specific assignments in reaching people with the precious message, whether they were visiting, whether they were helping out in a health expo, whether they were doing Bible studies, whether they were just welcoming people, whatever it was, they were involved. In Zimbabwe itself, there were over 918 meetings going on at the same time all across that great country. And in the end, 30,000 people were baptized. A beautiful example in San Antonio, Texas. Literally thousands of people involved in reaching out to the community of San Antonio. Over 700 people were baptized. One of the things that really amazed me about San Antonio and that Your Best Pathway to Health was that total involvement. 1,500 people involved, ministering to the needs of over 6,100 individuals that came. Many of them stayed all night in line. And as I watched what God did, it was amazing. In Harare, Zimbabwe, over 30,000 people were affected through this special outreach, which God says is the right arm of the gospel. One can praise the Lord and say, wow, that's great, it happened over there, but what am I going to do in my little place? What about the difficult parts of the world? What about postmodern culture? I know this, some places are more difficult than others. But if you don't believe that you can win people for Christ in that setting, you won't win anybody. I want to tell you the Lord has a job for all of us, and God is going to bless you regardless of how small the operation or how large. Doing something gives God an avenue to bless. The real factor is your commitment to the Lord and to following Christ's method alone. How can I, as a church member, become involved in total member involvement? The first thing that I think is significantly important is to get on your knees and begin to pray. And say, Lord, I am consecrating myself to you. I'm giving myself to you. What do you want me to do? Whatever it is, whether it's to be an intercessor in prayer and concentrate on a prayer ministry, whether it is actively involved in health ministry, whether it's literature ministry, whether it's children's ministry, whether it's Bible study ministry or preaching. I just feel an overwhelming burden that all of us need to be involved. Everyone has a job that the Lord can provide. Everyone can be a missionary for Jesus, no matter whether you're in a sophisticated society or in a simple setting. God can use each of us. Jesus has given us a great commission to go and preach and teach and baptize. The commission is to you personally. It's to me, no matter who you are. Why not get on your knees and say, Jesus, I want to be an active witness for you. I want to be involved, totally, completely involved with the entire church in total member involvement. Now we're back here at Clear Messages. Kuya Bray, pagpatuloy po natin yung usapan natin kanina. Yung pong about sa premarital sex, bakit po kaya yung mga ibang kabataang Kristiyano, kahit po sila ay marami na ding alam tungkol dito, ay nai-indulge pa rin sila dito sa ganitong bagay? Kasi nga, very deceptive ang mundong ito. Una, o-offer ang kanya ng magagandang mga palabas. Sa mga palabas, napapanood mo na isang tingin lang, nagkatinginan lang, nagkainlaban na. Kasi ang basis ng kanilang ideals ay yung sa napapanood nila. Lalo na kapag nagmamahalan yung napapanood. Tapos, yun din ang ginagawa nila. Ang kaso mo sa napapanood mo, biglang nasa kwarto na rin kaagad sila, di ba? So, yun ang kanilang pattern. Ang problema mo, karamihan sa mga relationship ngayon, ang foundation ng kanilang relationship, dapat kasi parang pyramid yan eh. Ang pinaka-foundation sa babae, communication. Maayos na komunikasyon. Hindi lang sa isa't isa, kundi sa parents, sa lahat. Pangalawa, mula sa communication, nagkakaroon ng trust. Dahil may communicative power na kayo, you trust each other. Tapos, mula sa trust, magkakaroon ng commitment. Yan yung marriage.
Saka pa lang sana yung sex. Kasi ang sexuality ay mahalagang bahagi ng relationship. Pero hindi foundation ng relationship. Ito ang enjoyment o peak ng relationship. Dapat ini-enjoy ang sexuality sa konteksto ng marriage. Ang nangyayari sa mga kabataan natin ngayon, itong mga lalaki, willing manligaw para makuha yung point na yun ng sexuality. Ang mga babae naman, dahil napapanood nila, kawawa naman ako, wala akong sweetheart. Hihilingan ngayon ng lalaki, ikaw naman, isang ano lang naman kiss lang naman. Diba? Nagpisimula dito sa isang kiss lang naman eye to eye, tapos shoulder to shoulder, hands to hands, maya-maya iba na ang pinupuntahan. So usually napupunta doon. Alam naman ng babae na mali ito, pero iniisip niya baka iwanan ako pagka hindi ko ibigay. Lalo na pag sinabi na nung lalaki yung magic word, hindi mo naman yata ako mahal. Diba? Parang madalas ko nga po yung naririnig. Pagka sinabi na hindi mo naman yata ako mahal, dahil itong mga babae, syempre, out of how many girls siya lang ang niligawan, ang prinsipyo kasi ng mga babae, kaya nagsisweetheart kasi baka maubusan. Ang prinsipyo naman ng lalaki, kaya nagsisweetheart, baka maunahan. Di ba? So, ang point ko dito, yung relationship nila is founded upon sexuality. Kaya pagka nawala yung sexuality, wala din ang relationship. Break up na rin. So, Kuya Bri, yun ay patungkol sa mga nasa relationship. Paano po yung mga nag-iisa lang na nagkaroon ng sexual habits? Yung sexual habits, isa pa sa problema yan. Kasi almost 80% ng mga lalaki may sexual habits na ito. Bababaan mo lang ng konti, almost 70%. Halos ng babae, may sexual habits din sila. Pati po pala babae, paano po? Ano kasi yan may kinalaman yan sa neuro. Ibig sabihin once na napanood mo, tinry mo ng konti, naramdaman mo naka-find ka ng pleasure, ulitin mo siya, hindi for anything else, kundi dahil may pleasure. At kapag ka nahirati na tayo sa ganito, usually addictive siya. Pagka tinigil mo siya, nagkakaroon ng depression. So ang problema nito, alam mo, ang chemical compositions ito, yung tinatawag nating oxytocin, na naaabot lang natin kapag dumarating tayo sa ganitong point. Ang problema, dapat ito nararamdaman lang during times of marriage. Kaya ang nangyari ito, nagiging erratic ito kapag nag-asawa na. Pag nag-asawa na, dahil ito yung pinakamataas nilang goal, hindi naman nila maabot-abot dahil sa nagkakagalit-galit, hindi maganda ang sweldo at kung ano-ano pa, hindi nakakarating sa ganon. Kaya nagkaka-break up ang relationship. So ang point ko dito, nagsimula ito sa patingin-tingin lang, nagsimula sa patry-try lang, and then hindi na niya matanggal. Kagaya rin ito ng addictive substances na nagbibigay ng pleasure. Kaso mo, pag tinanggal mo siya, parang manghihina ka na at very depressive. Pero Kuya Bri, parang meron po kasi akong naririnig na may health benefits daw po. Yung mga ganun. Well, actually, wala talagang health benefits ito. Kasi kapag ka nakonsensya ka na sa isang bagay, kakasakit ka na, makukonsensya, magigilty ka, paano ka magkakaroon ng health benefits? In fact, sa science, every time na gagawin mo ang sexual habits nito, nawawalan ka ng zinc. So, paano magiging health benefits ito? Mag-asawa na nga, hindi dapat masyadong madalas. Mag-asawa na nga, pero, at the other hand, dapat naman, ang mga kabataan maging knowledgeable din sa kanilang parts ng kanilang mga katawan para alam nila kung paano ito magpa-function pagdating ng araw. Kasi marami din mga traumatic na hindi na rin nakaka-experience nito at ayaw itong experience dahil masyadong tabu para sa kanila. On the other hand, hindi rin ito maganda, hindi ito healthy sexuality. Alam niyo po, Kuya Brian, habang tinitignan ko po yung gantong bagay, pinag-aaralan ko po bakit nagkakaroon ng premarital marriage, kung bakit nagkakaroon ng relationship. Kasi, ang sabi nila, love at first sight. Diba nang parang Well, iba kasi yung love at first sight at iba naman yung lust at first sight. Magkaiba yung love sa lust. Alam mo, parang ang relationship kasi ng mga kabataan ngayon parang hahawakan niya yung babae, tapos nandyan yung bangin. Sabi niya, ilapit ko ng konti, ilapit ko pa ng konti, ilapit ko pa ng konti. Laging nasa dulo hanggang sa mahulog na sila. Ganun yung halos yun. Para kang nagda-drive ng truck na napakabigat na truck na, sinusubok-subukan mo ng konti, dinadrive mo ng konti, tapos pag mabilis na, hindi mo pwedeng i-brake yan. Talagang pwede kang sirain yan. Kaya minsan kayo lang dalawa, nasa dilim kayo, kahit tinatry-try nyo lang yung mga bagay, pero hindi mo na ma-stop yan. Kasi, very addictive yan. So, ang paayo ko sa mga kabataan,
ipagpasakop nila ang kanilang puso sa Panginoon. Ang sabi ng 1 Thessalonians 4, verse 3, 4, 5, pakibasa nga, Chef, para mabigyan linaw sila tungkol sa desisyong kanilang dapat gawin. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan, hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. So, ito ang gawain ng mundo. Bakit naman ito gagawin ng isang Kristiyano? Sa tingin mo, kung ikaw ang templo ng banal na Espiritu, mapupuri mo ang Diyos kapag ginawa mo sa sarili mo ang sexual immorality o sa kapwa mo ang sexual immorality? Ano sa palagay niyo? Nako, hindi. Di ba? Parang hindi mo pwedeng Parang nakakatakot ipasulat po. sa langit na ito, ginawa mo ito. So, alam ko po may mga struggles ang ating mga kabataan. Napakahirap i-break ang habit na ito. Pero kung gagawin nating rule sa buhay natin ito, magagawa. At kung hihingin natin ang kapangyarihan sa Panginoon, matatanggal ang lahat ng bagay na ito. So, doon sa mga third sex, homosexual, o ano pang tawag natin dito, consider natin sila na tao at hindi hayop. Pangalawa, meron silang mga pangangailangan na dapat matugunan. At ito yung satiety, yung satisfaction. May hinahanap sila. Kaya nga sila nag-a-achieve ng matataas na mga achievements kasi gusto nilang malaman yung pinakamagandang dapat nilang maabot. Hindi kagaya nung iba, lalaki nga, pero alam mo yun, parang wala nang pangarap sa buhay. Ang dapat nating matugunan yung self-awareness na dapat nilang marating at saka yung kaligayahan na ibigay natin sa kanila. May mga struggles sila sa nakaraan nilang buhay. Mula nung bata sila, yung mga pressure na naranasan nila, yung mga bagay na nagdulot kung bakit sila naging ganun. Siguro mas maganda kung alamin natin talagang ugat nito at isa pa yung kanilang identity. Hindi nila gaanong malaman kung ano ba talaga. Hindi rin nila nababasa ang Biblia. Kung mababasa lang nila ang Biblia at yung in-offer ng Panginoon na kapangyarihan para mapanagumpayan ito, napakaganda nito. Now, mahal natin ang makasalanan. Pero ang kasalanan, hindi natin pwedeng palampasin. Pwede nating sabihin sa kanila kung meron silang ginagawa. Pero yung kanilang personal na actuation, wala na tayong magagawa doon. Opo. Pero doon sa mga ginagawa nila o sa mga immorality na pwede nating ipaiwas sa kanila, kaya nilang iwasan ito. Now, irespeto natin ang mga taong ito. Bigyan natin sila ng pag-asa kay Kristo. At sabihin, at hindi, definitely, hindi natin pwedeng i-condemn sila kasi hindi ito ang kanilang pangangailangan. Siguro pangangailangan natin ito, pero sila hindi ito ang kanilang pangangailangan. At doon sa kapatid natin, kung paano natin i-approach ito, i-approach natin sila na may high value. Ituring natin ang sabi ng Philippians chapter 2, verse 4, 5, at sabi doon, verse 3, ituring natin silang mas mabuti kaysa sa atin. So, kausapin natin sila ng buong hinahon at ipakita natin sa kanilang pag-asa na dinadala ng Biblia at ang pagtatagumpay na meron ang Panginoon Kristo. Sa pagtatapos, gusto kong basahin sa ating kapatid na ito at sa lahat po na nagsastruggle sexually. Whether homosexuality ba yan o yan ay solo sex o yan ay sexual habits o premarital sex o adultery sa mga may asawa na. Ito po ang pag-asang iniiwan ng Biblia para sa inyo. Ito'y nakasulat sa Filipos 4:13. Ito'y paborito ng lahat. Ang sabi ng 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. At ang sabi ng Jude, God is able to keep us from falling. God is able to keep us from falling. Ang Diyos ay may kakayanan na alisin tayo at huwag tayong mahulog pa. At ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you of all your sins. Kung ipapahayag mo lamang ang iyong kasalanan, tapat at banal siya na ipagpapatawad at lilinisin ka sa lahat ng iyong mga kalikuan. At meron tayong tagapamagitan sa Ama, si Kristong matuwid. Lahat ng bagay ay ating magagawa sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Kaibigan, kung ipagpapasakop mo ang iyong buhay sa Panginoon, matatanggal mo ang lahat ng mga sexual habits na ito, ang lahat ng sexual immorality na ito, at makakapiling ng bawat isa sa atin, ang bawat isa sa langit na bayan na inihanda sa atin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon. Nais ko pong ipanalangin ang aming mga mahal na kapatid. Ang lahat ng mga kabataan, ang lahat sa amin na may struggle sa bagay na ito. Unang-una, sa pornography,
sa panunood, sa pakikinig, at minsan sa mga conversation na hindi namin maiwasan. Sa mga billboards na amin nakikita, mga magazines na nakaamba sa amin, Panginoon, sana po bigyan niyo kami ng tunay na kasiyahan sa kabanalan. At nawa, Panginoon, sa mga nahirati na sa aming mga kaibigan, bigyan niyo sila ng kapangyarihan, Panginoon, mula ngayon, na hangarin ang kabanalan at gawin ang inyong kalooban na ikulong ang kanilang pag-iisip sa pagsunod sa inyo. At kung magkagayon, Panginoon, sama-sama kaming magpupuri sa inyo sa langit sapagkat ito ang nais ninyo para sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, Kuya Brian, napakaganda po ng ating talakayan. Ano po? Talagang marami po kami natutunan. Diba, partner? Lalo na yung mga kabataan ngayon, diba? Talagang lapitin sila sa ganitong issue. Oo nga. At saka po, mas naliwanagan kami na ito pala ay hindi basta-basta na dapat lang pag-usapan dahil pwedeng mapunta ito sa masama. Na dapat ay ituring nating mabuti ang bagay na ito sapagkat ito ay binigay ng Panginoon sa atin. Tama ka dyan, partner. Kaya kayong aming mga kaibigan, gaano man kalakas ang mga tukso, ay mapananagumpay natin dahil si Kristo mismo ay sa atin. At samahan niyo po kaming muli sa ating pag-aaral, partner. At patuloy po tayong sumubaybay sa mga susunod pang episodes dito sa ating programa. Dahil dito lang yan, where you can find truths from the Bible and get Clear messages.